Testing, 1, 2, 3. Mic check. Magandang umaga po, brothers and sisters. Bago tayo magsimula ng ating Thursday sermon, samahan niyo po kanina yung na nanay. Banal at mahabagin namin ng Diyos na lumikha ng langit at lupa at sa amin patuloy nagmamahal. Nagpapasalamat po kami lalo na sa pagliligtas niyo po sa amin mula sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Salamat po na inalala niyo po kami bagamat hindi kami karapat-dapat sa inyong kaharian dahil sa lahat ng aming mga kasalanan. Ngunit dahil po sa napakalaking pag-ibig at habag po ninyo sa amin, kami po na mga makasalanan ay tinubos po ninyo mula sa kapahamakan sa impyerno. At ang ipinambayad ay napakahalagang dugo ng Panginoong Jesucristo. At ang biyaya na ito ay nananatili magpakailanman. At dahil sa biyaya na ito aming Ama, nagkaroon po kami ng katiyakan na makakapasok na po kami din sa inyong kaharian dahil po sa inyong habag at pag-ibig sa amin. Nagpapasalamat din po kami sa patuloy po ninyong pag-iingat at paggabay sa amin sa pamamagitan po ng church. At patuloy po ninyo kami tinuturuan sa pamamagitan po ng inyong banal na salita. Ngayon po ay mag-aaral po kami ng inyong salita dito po sa Biblia. Kaya pakiusap, tulungan niyo po yung bawat isa po sa amin upang matanggap po namin yung biyaya na nais niyo pong ibigay po sa amin upang maging kalakasan po namin sa mga susunod na araw habang po kami naghihintay sa ikalawa ninyong pagdating. Ngayon namin Ama, pakiusap, tulungan niyo po yung bawat brothers and sisters na panghawakan ang inyong salita na mapapakinggan ngayon at nawa ito po yung maging kalakasan po namin. At sa pamamagitan po nito, nawa magawa din po namin ang iyong kalooban, lalong-lalo na ang pag-evangelize sa mga ligaw ng kaluluwa sa paligid po namin upang sila rin po ay maligtas. Alam po namin Ama na marami pa rin kami kakulangan, marami pa rin kami mga bagay na hindi alam. At kami rin po ay mahina pa hanggang ngayon. Ngunit alam po namin na sa pamamagitan po ng iyong salita, patuloy po kami mapupunan. At dahil po dito ay labis-labis po kami nagpapasalamat. At na dinadalangin din po namin Ama, ang mga kapatiran na maaaring papunta pa lamang dito po sa lugar po na ito. Pakiusap, ingatan niyo rin po sila at gabayan. Kami tulungan niyo rin po sila na makapagandaan ng kanilang puso sa pakikinig ng iyong banal na salita. Ganon din, dinadalangin po namin ang mga brothers and sisters na maaaring hindi po namin makakasama sa oras po na ito sa kung anuman kadahilanan. Pakiusap, gabayan niyo po sila upang hindi po sila matangal ng sanlibutan at hindi po sila mahulog sa mga pakananin sa Satanas at hindi po sila mahulog sa mga pagnanasa ng kanilang laman. Pakiusap, gabayan niyo po sila palagi at naway tulungan niyo po sila upang makapamuhay ng naayon sa inyong kalooban. Sa pasimulagan sa pagtatapos ng aming pag-aaral po na ito, sa iyo lamang po kami aasa at magtitiwala. Alam po namin na kayo po ay nagbibigay ng nararapat na salita para sa amin at sa pamamagitan nito ay makakatanggap po kami ng kalakasan. Muli, maraming salamat po. Lahat po na ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So, buksan po natin sa ating mga Biblia sa Genesis chapter 6. Genesis chapter 6, babasahin po natin yung verse 12 hanggang 16. Genesis chapter 6, verse 12 hanggang 16. Babasahin po natin ito ng sabay-sabay kapag nakita natin. Genesis chapter 6, verse 12 hanggang 16. Pabasahin natin ang sabay-sabay. Magkapag-nakita na po. So, mula verse 12 hanggang 16, basahin po natin ang sabay-sabay, dahan-dahan. 3, 2, 1. Nakita ng Diyos na ang daigdig ay naging masama, sapagkat pinasama ng lahat ng tao ang kanilang gawa sa lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, ipinasya ko ng mapasad ang lahat ng laman, sapagkat ang lupa ay puno ng karahasan nila. Ngayon sila ay ilipuin kasama ng lupa. Gumawa ka ng isang tao na yari sa kahoy na gopher. Gumawa ka ng mga silid sa daog at pahilan mo ito ng alkitran sa loob at labas. Gagawin mo ito sa ganitong paraan. Ang haba ng sasakyan ay 300 siko. Ang luwa ay 10 siko. Ang taas ay 30 siko. Gagawa ka ng isang bintana sa sasakyan at tapusin mo ito ng 1 siko sa dakong itaas.
ilalagay mo ang pintuan ng sasakyan sa kanyang tagiliran. Gagawin mo ito ng may una, ikalawa, at ikatlong halapan. So, sa pamamagitan po ng mga verse na binasa po natin, pag-iisipan po natin yung kalooban ng Diyos para sa atin, para sa ating Christian life. So, mula sa mga talata na ito, ay pag-iisipan po natin yung mga lessons na pwede natin makuha sa kwento tungkol po sa Noah's Ark and Great Flood. So, alam naman natin na palagi natin napapakinggan ito sa Bible Seminar na isang patunay na talagang yung Diyos ay buhay. At kung meron siyang sinasabi, talagang tinutupad niya. Noong time po na yun, siyempre, hindi pa naman alam ng mga tao na kung ano yung konsepto ng ulan o ano yung konsepto ng pagbagsak ng tubig mula sa langit. Pero dahil nga sa sinabi ng Diyos, ito po yung nangyari. Kahit na yung mga tao, hindi nila alam, kahit na yung mga tao, nagbawalang bahala, pero ginawa pa rin ng Diyos yung kanyang kalooban para sa panahon po na ito. At dito rin po natin makikita yung dalawang katangian ng Diyos na palagi natin nababasa sa awit 89 verse 14. Ano po nakalagay po doon? Sabi doon, yung Diyos, meron siyang patwiran at katarungan. Meron din siya tapat na pag-ibig at katapatan. Yung dalawang katangian na ito, pauna pa lang na binanggit or sinabi or ipinakita o inillustrate sa pamamagitan ng Noah's Ark and Great Flood. So dito, sabi dito, di ba? Nakita ng Diyos yung daigdig na masama. Dahil pinasama ng mga tao ang kanilang mga gawa sa lupa. So nung nakita ng Diyos yung kasamaan ng mga tao, ano pong ginawa niya? Ano pong gagawin niya? Sabi sa verse 30, ipinasya ko ng wakasan ng lahat ng laman sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan nila. So dito natin makikita yung patwiran ng Diyos. At dahil nga may kasalanan, sigurado magpaparusa siya. Pero syempre, hindi lang naman yung Diyos ay hukom. Hindi rin siya patwiran. Hindi rin siya katarungan. Mayroon din siyang pag-ibig. Kaya paano niya ipinakita yung pag-ibig niya? Inutusan niya si Noe na gumawa ng isang daong. So sa pamamagitan ng daong, makakaligtas sila. So sa pamamagitan na kwento po na ito, dito natin makikita kung ano yung kalooban ng Diyos. Kahit nasa panahon po natin ngayon. Yes, yung Diyos pag-ibig. Yung Diyos ay mapagbiyaya. Yung Diyos ay mapagmahal. Pero ganun pa man. Hindi niya tatanggapin yung anumang kasalanan kahit na maliit, kahit na isa, dun sa langit. Naintindihan po. Dahil nga yung Diyos ay katwiran at katarungan. Yung kasalanan, siyempre, hindi ito pwedeng lumapit sa Diyos. Dahil nang alam natin, tayo noon, na mga makasalanan ay pinanganak sa kasalanan, hindi pwedeng lumapit sa Diyos. Kaya kahit na iniisip natin na mabait naman ako, tumutulong naman ako, pero dahil sa likas natin o dahil sa nature natin, na ipinanganak na makasalanan, hindi natin magagawang makalapit sa Diyos. Kaya yung Diyos gumawa ng paraan para maging malinis tayo. Ito yung sa pamamagitan ng Jesus. Naintindihan po. Kaya naman, sa kwento po na ito, nakita po natin na yung dalawang katangian po ng Diyos. At meron din itong lesson para sa atin, para sa ating Christian life. So, binabanggit natin ito, hindi lang para ipakita na yung Diyos ay hope. Ipinapakita din ito sa atin na yung Diyos ay may biyaya. Kahit na yung mga tao nabubuhay sa kasalanan. Meron siyang biyaya kahit na tayo pong mga Kristiyano matitigas minsan yung ulo. Meron siyang biyaya kahit na hindi tayo lubos sa sumusunod. May biyaya siya na makapagbibigay sa atin ng puso na manumbalik sa Kanya palagi para mabuhay para sa Kanya. So yung pag-ibig ng Diyos ay hanggang ngayon nananatili pa rin sa atin. At dito natin makita yung shadow ng pagliligtas ng Diyos sa mga tao sa panahon natin at siyempre sa atin din naman bilang mga naligtas na, papakita din ng Diyos yung pagliligtas niya sa atin at pag-guide niya sa atin hanggang sa tayo makapasok sa langit. So dito, isa pong illustration ng kaligtasan ay yung Noah's Ark. So, yung pintuan dito ng daong unique. Hindi siya powered by man. Ito ay powered by God. So, syempre, sobrang laki ng daong. Hindi naman din kaya na buksan at hindi rin kaya isarado ni Noe yung pintuan na ito. Pinagawa lang sa kanya. Pero yung pagbukas at pagsarado, na kanino ito? Kanino itong tungkulin? Kanino itong gawain? Sa Diyos. Kaya, kung mababasa po natin, sa Genesis chapter 7, verse 16, sabi dito, babasahin ko po para sa inyo. Ang mga sumakay ay lalaki at babae ng lahat ng laman. Pumasok sila gaya ng inuutos sa kanya ng Diyos. At siya'y kinulong ng Panginoon sa loob.
So sino po yung nagutos sa kanila na pumasok? Yung Diyos. Pati na rin sa mga hayop. At sino rin yung nagutos sa kanila na lumabas? Yung Diyos pa rin. Kung babasahin natin sa Genesis chapter 8, verse 16, verse 15 hanggang 16, babasahin ko po para sa inyo. At nagsalita ang Diyos kay Noe, lumabas ka sa daong, ikaw at ang iyong asawa, at ang iyong mga anak, ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. So sino yung nagutos? Kung sila papasok at sila lalabas, yung Diyos pa rin. Pero din yung kaligtasan. Hawak ito ng Diyos. Wala tayong kinalaman dito. Tayo nga yung iniligtas. Tayo inutusan na makapakinig ng salita niya. Tayo inutusan ngayon na magpatuloy sa Christian life natin hanggang sa dumating sa langit. Hanggang sa makapasok po tayo sa langit. Yung pintuan ng daong ay si Jesus Christ. Kumakatawan po ito kay Jesus Christ. Wala siya sa taas para hindi mahirapan yung mga tao. Wala rin siya sa ilalim para mahirapan din sila. Saan siya nakalagay? Sa gilid, sa tagiliran. Naintindihan po. Para access lahat. Naintindihan po. Kung nasa taas, mahirapan sila na makapunta doon. Ganun din sa ilalim. Nilagay niya ito sa perfect side, doon sa gilid, para yung mga tao makapasok doon sa daong. So alam natin na yung daong hindi ginawa para sa hayop. Hindi lang ginawa para sa 8 tao. Ginawa yung napakalaking daong na ito para sa lahat ng tao. Naintindihan po. Nais ang Diyos na iligtas yung lahat ng tao. Naintindihan po. Kaya nga, pinagawa niya si Noe ng napakalaking daong at ginawa niya yung isang pintuan lang. Naintindihan. At yung pintuan na ito, kumakatawan kay Jesus Christ. Kaya na sinabi sa John chapter 10, verse 9. Tingnan na lang natin. John chapter 10, verse 9. John chapter 1, Ebanghelyo ni Juan, chapter 10, verse 9. Juan, chapter 10, verse 9. Kung nakita na po, babasahin natin ang sabay-sabay. Okay. Sige po, basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako ang pintuan, ang sino ang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas at makapasok at lalabas at makakatagpo ng pastulan. So dito, ipinapahayag ni Jesucristo, siya yung mabuting pastor. At siya yung pintuan ng mga tupa. Kung sino yung pumapasok, maliligtas. At yung papasok at lalabas, makakatagpo ng pastulan. Kaya na sinabi sa John chapter 14, verse 6, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Isa lang yung paraan para maligtas yung mga tao noong time po na yun sa panahon ni Noe. Sa panahon natin ngayon, meron pa bang ibang paraan para maligtas yung tao? Wala na rin. Naintindihan mo? Tanging si Jesucristo lang. Kaya sa Gawa chapter 4, verse 11, na verse 12, walang kaligtasan sa kanino pa man, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Naintindihan po? Kaya naman, yung pangalang Jesus na tagapagligtas ng kanyang bayan, yung posisyon niya, yung tungkulin niya, ay para yung mga tao makapasok sa langit sa pamamagitan niya. Naintindihan po? Sa pamamagitan ng daong din, nilalarawan yung open na pintuan ng kaligtasan para sa lahat ng tao. Naintindihan po? Wala siyang pinili. Kahit sino pwede maligtas. Kahit na yung pinakamasahol pa na makasalanan, may dyan siya. Tama po ba? Kahit nasabihin natin na napakarami niya na nagawa na kasalanan, napakarami niya, o sabihin natin na talagang mabibigat yung kasalanan na nagawa niya, hindi na ba siya tatanggapin ng kaligtasan? Hindi na ba siya tatanggapin ni Jesus? Si Kristo ay naparito para iligtas ng lahat ng mga makasalanan. Hindi siya naparito para sa mga matutuwid. Naintindihan po. Kaya kung titignan lang natin yung ating sarili, isa rin tayo sa mga masasahol na makasalanan. Pero, ipinakita ng Diyos sa atin yung kanyang pag-ibig. Naintindihan po. Ganun din sa panahon ni Noe. Kahit na yung mga tao nakikita niya na napakasama, sobrang sama, at talagang bawat haka na lang nila ay palaging masama, yung pintuan ng dao ay bukas para sa kanila. Naintindihan po. Kaya, madaling ma-access ito ng lahat ng mga tao noong time po na yun. Pero, anong pong nangyari sa panahon nila? Kahit na open na yung pintuan ng dao, kahit na nakabukas na ito, kahit na free para sa lahat, ano po nangyari? Pumasok po ba yung napakaraming tao ng time po na yun? Hindi. Imagine po ninyo, mga hayop at mga 8 tao lang yung nakapasok. Naintindihan po. So bakit? Mahirap ba na pumasok dun sa pintuan ng dao? Hindi. Accessible yun para sa lahat. Tama po ba?
Ngayon, sa panahon natin, mahirap ba maligtas? Kailangan ba natin na maging masigasig? Kailangan natin umattend sa church ng napakahabang panahon para talagang masigurado natin yung kaligtasan? Hindi. Kung tayo po ay mananampalataya dun sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa atin, sa kanyang pagliligtas dun sa krus, yes, madali natin makukuha o matatanggap yung kaligtasan. Tama po ba? Kasi yung kaligtasan ay libre. Yan yung sinabi sa Efeso chapter 2, verse 8. Sa biyaya, kayo'y naligtas. Sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng magawa. Parang sino man na hindi magmalaki. Naintindihan po. Dahil sa atin, wala tayong makayahan para iligtas yung sarili natin mula sa kapahamakan sa impyerno. Si Jesus mismo yung gumawa nun para sa atin. Pero bakit ba yung mga tao, kahit na napakadali na ng kaligtasan, kahit na open na yung pintuan ng daong ng time po na yun, bakit hindi sila pumasok? Bakit? Ako, kailangan yata natin mag-Bible seminar. Dahil ba hindi nila nakikita? O hindi nila alam na merong daong ginagawa si Noe? Alam nila. Nakita nila. Binawarningan sila ni Noe ng time po na yun. Pero bakit di sila pumasok? Kasi hindi sila naniniwala. Para sa kanila, kalokohan yung ginagawa ni Noe. Hindi gumagawa ng daong. Anong meron? Sinasabi na ni Noe na darating yung pagbaha, darating yung paghukom. Kaya pasok kayo dito. Pero kahit na sinasabi ni Noe yun, ilang taon yung lumipas bago dumating yung baha. Kaya para sa kanila, hindi yan totoo. Siguro yung mga unang week, siguro yung mga tao, medyo nababahala. Uy, uulan daw. Babaha daw. Lilipulin daw ng Diyos yung buong mundo sa pamamagitan ng tubig. Siguro nung una, nakikinig sila. Pero lumipas ng ilang taon, lumipas yung mahabang panahon. Ano yung nangyari? Hanggang sa huli, binaliwala na nila yung kaligtasan. Bakit? Common knowledge na lang. Dahil sa sobrang dali ng kaligtasan, noong time po na yun, yung mga tao, tinik lang ito na sobrang liit. Pero alam natin yung nangyari, nakahamak sila. Naintindihan po. Hindi dahil sa mahirap pumasok dun sa tao. Hindi dahil sa hindi accessible. Pinili ng mga tao na hindi pumasok. Bakit? Siyempre, una, hindi sila nananampalataya. Pangalawa, sa iba sila nakatuon. Saan sila nakatuon ng time po na yun? Nakatuon sila sa kanilang sarili. Niisip nila na mayroon pang mas mahalagang bagay na unahin kaysa dyan sa pumasok. Merong isang bagay na dapat namin pagtuunan muna ng pansin bago pumasok. So, iba naman, siguro inisip, papasok na lang ako kapag malapit ang dumating yung baha. O, naririnig ko si Noe na nangangaral siya na babaha. Siguro iba, siguro, wala pa naman siguro ngayon. Sige, tsaka na lang kapag naramdaman ko na, nakita ko na pumapatak na. Kadalasan ganun din po yung nangyari sa panahon po natin ngayon. Iniisip ng mga tao na wala pa naman siguro, matagal pa naman. Oo, nakikita ko na mayroong mga dilubyo, may mga na naririnig ko na talagang darating na yung Diyos, pero tinitake lang nila ito ng sobrang babaw. Naintindihan po. Kaya naman, kung tayo, magiging ganito rin, magiging kagaya lang din tayo ng mga tao na napahamak sa panahon ito. Pero, mabuti na lang. At tayo, sa dinami-dami ng tao dito sa mundong ito, kahit nga dito lang sa Laguna, isa sa mga tao na nakapakinig ng salita ng Diyos at tinulungan ng Diyos para manampalataya at sumunod sa pananampalataya at nanampalataya dahil sa kaligtasan na ginawa niya sa Kristo. Naintindihan po. Sobrang mapalad po natin. Tama po ba? Tinuturing niyo po ba na pagiging mapalad, yung pagiging ligtas? Huwag po natin isipin na parang ito ay burden na ngayon naligtas na ako, hindi ko na magagawa yung mga ibang bagay. Ngayon naligtas na ako, baka hindi na ako makapag-enjoy. Hindi po. Habang dito tayo sa mundong ito, yes, nandito tayo sa iba't ibang mga kahirapan, iba't ibang mga, sabihin natin, kaaliwan. Pero tanging sa pamamagitan lang ni Jesus, merong kaligtasan. Kaya sa John chapter 3, verse 16, alam na alam ito ng mga tao. Alam din natin ito. Ano po nakalagay doon? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na kanyang ibinigay yung kanyang tanging anak upang sino man yung sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Naintindihan po.
Same din na pinapangaral ni Noe nung time po na yun. Pasok kayo dun sa dao. Itong dao na ito ay inutos sa akin ng Diyos. Pinagawa niya sa akin ng sobrang laki para makapasok kayo at maligtas kayo at makatakas kayo dun sa pag-uhukom sa pamamagitan ng tubig. Pero ano po nangyari sa panahon po natin ngayon? Kung hindi rin yung mga tao mananampalataya, yes, nakatulan na sila. Tignan natin. John chapter 3. Atras po tayo. John chapter 3, verse 18 naman. John, o Juan, chapter 3, verse 18. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3 to 1. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng aming anak ng Diyos. So, sa panahon ni Noe, kung mananampalataya sila at papasok doon sa daong, maliligtas sila. Hindi sila hatulan. Pero doon sa mga tao na hindi sumampalataya, ano po nag-aabang sa kanila? Nakaabang sa kanila? Kahatulan. Ito yung kahatulan sa pamamagitan po ng tubig. Dahil yung mga tao hindi naniniwala sa ipinapangaral ni Noe, pinatulan sila sa pamamagitan po ng water judgment. Naintindihan po. So, same din sa panahon natin. Libre yung kaligtasan na ginawa ni Jesus para sa atin. Kaya na sinabi sa unang 1, chapter 2, verse 2, sapagkat sa pamamagitan niya, napatawad yung ating kasalanan. Hindi lang para sa atin, kundi para sa kasalanan ng buong sanlibutan. Kahit tayong mga tao, iniligtas ni Jesus sa pamamagitan ng dugo niya. Pero yung mga tao, ayaw pa rin maniwala. Ayaw pa nilang pakinggan, ayaw po nila na isipin, intindihin man lang yung sinasabi ng Biblia. Naintindihan po. Iniisip ng mga tao na si Jesus, na tao lang siya, iniisip ng iba na propeta lang siya, iniisip ng iba na guro lang siya. Yung iba iniisip na nagbibigay lang siya ng mga bagay na kailangan ko physically. Pero hindi nila kinikilala si Jesus bilang Diyos. Naintindihan po. Ito po yung nakakalungkot na katotohanan sa panahon po natin ngayon. Pero kagaya nila Noe, sila yung sumampalataya, masok sila dun sa daong at nakaligtas sila dun sa paghukom ng tubig. Naintindihan po. Kaya yung shadow ni Jesus Christ, nakaligtasan sa panahon natin, ay pauna nang ipinakita sa panahon pa ni Noe at nung malawakang baha. Naintindihan po. At pangalawang dahilan ay kung bakit ibinigay yung daong para sa kanila, dun sa loob ng daong, ito po ay safe place. Naintindihan po. So alam natin na yung sukat ay galing sa Diyos. Yung sukat, yung measurement ng daong ay galing sa Diyos. So, pwede natin pagtiwalaan o pwede pagtiwalaan nila Noe na yung instruction o yung measurement na yun ay makakasurvive dun sa malawakang baha o sa paghukom sa tubig. Naintindihan po. Kaya naman, kahit na yung mga researchers sa panahon po natin ngayon, ay namamangha kung paano yung measurement o kung paano ginawa yung daong. Sabi ng mga researchers, kaya nito na makakasurvive mula sa 30 to 40 meters na taas na kalon. So imagine po ninyo, 30 to 40 na 40 meters na taas ng alon. Yung kayang saluhin na daong ng time po na yun. Sa panahon po natin ngayon, kung merong ganitong klaseng alon na tumama din sa mga naval ship or din sa mga barko, sigurado lulubog sila. Tama po ba? Pero yung instruction ng Diyos para sa daong ay kaya tumagal ng 40 days and 40 nights at sa mahabang panahon, mahabang taon ng pamamalagi, kumbaga naka-float lang siya. Naintindihan po. Ito'y kahoy na natatangi rin na ibinigay ng Diyos para kay Noe. Ito po'y kahoy na gopher. Yung kahoy na gopher, waterproof siya. Dahil nga yung kahoy na gopher at waterproof, sa loob, o para hindi makapasok yung tubig, dun sa loob, pinahiran pa ito ng alkitran. Kaya yung kahoy ay waterproof, tapos yung alkitran, pinahiran sa loob at sa labas. Dobling seguridad. Naintindihan? So yung kaligtasan natin, ganoon din. Tama po ba? Sino may hawak ng ating kaligtasan? Sabi sa John chapter 10, verse 28 hanggang 29, hawak ito ng Diyos. Hawak ito ni Jesus. Kaya may pag-iingat yung Diyos sa ating kaligtasan. Kaya, yung mga tao na nagsasabi na yung kaligtasan ay mawawala, hindi talaga nila alam kung ano yung nakalagay sa Biblia. Kasi yung kaligtasan ay mawawala
Sana yung panahon ni Noe, hindi perfecto yung daong. Sana mayroong tubig na nakapasok kasi sobrang tagal nun. Pero kahit na 40 days and 40 nights, tapos mahabang taon na nakalutang yung daong, walang kahit na anong patak ng tubig na pumasok sa daong. Naintindihan po. Ganun kasigurado yung kaligtasan para sa kanila ng time po na yun. Ngayon, ano pong lesson para sa atin? Dahil sa dugo ni Jesus, ito po yung pumigil sa kahatulan na dapat na makakarating sa atin. Naintindihan po. Hindi naman lang isang patak yung idinanak ni Jesus para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Lahat ng kanyang dugo. Pagka nung naubos na yung dugo niya, ano po yung kasunod na lumabas? Tubig. Sobrang drain na siya. Tama po ba? Para saan? Para lang matakpan lahat ng ating kasalanan. Naintindihan po. Meron bang nakalusot na kasalanan sa dugo ni Jesus? Wala. Yun yung sigurado ng kaligtasan para sa atin. Sabi sa Levitico chapter 17 verse 11, sapagkat sa pamamagitan ng dugo, ito po'y binigay para ipantubos dahil sa buhay. Naintindihan po. Kaya noong mga panahon ng mga Israelita, nung nasa Egypt sila, ipinataw ng Diyos yung huling salot para sa kanila. Ano po yung huling salot? Mamamatay yung panganay. Tama po ba? Pero kung sino man yung magpapahid ng dugo ng kordero sa pintuan tsaka sa doorpost, maliligtas. So, gano'n po karami kaya yung ginamit nila na tupa or kordero para lang patayin, tapos kunin yung dugo, ipahid dun sa mga bahay nila. Napakarami, tama po ba? Dahil yung utos ng Diyos. Ito po'y kumakatawan din sa buong pagmamahal ng Diyos at buong sa pagsasakripisyo niya para iligtas lang tayo. Ginamit niya yung kanyang buong dugo. Lahat ng kanyang dugo para mapatawad yung lahat ng ating mga kasalanan. Tingnan natin yung kwento na ito. Exodus chapter 12. Para na rin po sa mga brothers and sisters, para po sa lahat, maganda po na ma-remind po tayo sa kwento po na ito. Exodus chapter 12. Exodus chapter 12, verse 21 hanggang 23. Exodus chapter 12, verse 21 hanggang 23. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. So ito yung inutos sa kanila para hindi sila malipol. Para hindi sila madamay sa paglipol ng Diyos. O sa pagpataw ng Diyos sa huling salot na ibibigay niya sa mga Egyptians. Basahin natin sa Exodus chapter 12, verse 21 to 23. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Na magdadayoy, pinatawag ni Moses ang lahat ng matatanda sa Israel at sinabi sa kanila, kayo lumabas at kumuha ng mga kordero ay sa inyong sambahayan at magpatay kayo ng kordero ng Paswa. Kayo'y kumuha ng isang itis ng isopo, inyong ilubog sa dugo ng nasa palanggana at inyong panira ng dugo ang itaas ng pinto at ang dalawang haligi ng pinto ng dugong nasa palanggana. Sino man sa inyo ay huwag lalabas sa pinto ng kanyang bahay hanggang sa kinaumagahan. Sapagkat ang Panginoon ay hirahan upang patayin ang mga Egyptyo. Pagpakikita niya sa suot ay taas ng pinto at sa dalawang haligi ng pinto, lalampasan ng Panginoon ang pintong iyon at hindi niya kakayaan pumasok ang mangungusat sa inyong mga bahay upang patayin kayo. So ito yung instruction para sa kanila. So, yung instructions para sa kanila malinaw. Kailangan nyo na pahiran ng dugo, ang itaas ng pinto at ang dalawang haligi ng pinto ng dugong nasa palanggana. Then, ano po isa pang instruction para sa kanila? Sino man sa inyo ay huwag lalabas sa pinto ng kanyang bahay hanggang sa kinaumagahan. So, malinaw yung instruction para sa kanila. Kagaya kay Noe. Pumasok ko dun sa tao, pero huwag kang lalabas. Bakit? Mamamatay ka. Dahil dun sa loob ng tao, yun yung safe place para sa iyo. Tama po ba? Kaya yung Diyos, ipinrepare yung kahoy na gopher, tapos yung alkitran para pahiran sa loob at labas, para makaligtas sila Noe, yung pamilya niya at yung mga hayop na pumasok. Naintindihan po. Ganon din sa atin. Jesus Christ ay kumakatawan dun sa Passover lang. Siya yung itinutukoy dito na kordero na pinatay ng mga Israelita para hindi
pasukin yung bahay nila, puksain sila sa pamamagitan ng mamumuksa. Tingnan po natin. Unang Korinto chapter 5. Unang Korinto chapter 5 verse 7. Sinabi po dito ni Apostle Pablo kung sino ba si Yeso Cristo para sa mga brothers and sisters sa Corinthian Church. Unang Korinto chapter 5 verse 7. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3 to 1. Alisin niyo ang lumang pampaalsa upang kayo maging bagong masa. Kung paano kayo may walang pampaalsa, sapagkat si Kristo ang kordero ng ating Pasko ay nainalay na. Si Kristo, yung kordero ng Pasko, which is yung tinutukoy dun sa panahon ng mga Egyptians na Passover lamb, sabi dito ay naialay na. Inialay niya yung kanyang sarili voluntarily para mamatay dun sa krus, gumanak yung kanyang lahat ng dugo. Kung sino man yung sasampalataya sa kanya, hindi na makakita ng kahatulan. Naintindihan po. Ito po yung napakagandang lesson para sa atin na napakahalaga ni Yeso Cristo dito sa mundo ito. Hindi lang siya nagtatag ng relihiyon, hindi lang siya nagbabago ng mga tao para maging mabuti yung ugali nila. Actually, may mas ibang paraan pa nga na maging mabuting tao yung mga tao sa panahon po natin ngayon, di ba? Maraming mga organization, di ba? Gusto mo na matuto ng mabuting asal, punta ka din sa mga organisasyon na yun. Para maging mabuting tao ka. Pero para sa kaligtasan, meron pa bang ibang paraan? Wala. Tanging si Jesus lang. Naintindihan po. Yan naman, sa lahat ng nakay Jesus, wala nang kahatulan. Tingnan natin, Roma chapter 8. Roma chapter 8, verse 1. Roma chapter 8. Roma chapter 8 verse 1. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3 to 1. Ngayon ay wala nang makatulan sa mga na kay Kristo Jesus. Ano po ibig sabihin na kay Kristo? Nasa loob niya. Nasa loob niya si Kristo. Naintindihan? Kung sino man yung si Kristo ay nasa kanya, wala na siyang kahatulan. Kagaya dun sa dao. Sila Noe at yung kanyang pamilya at yung mga hayop, kailangan nilang nasa loob. Hindi sila pwede sa labas. Tama po ba? Kaya ganoon din, pinirepare ng Diyos yung tao para walang makapasok na kahit na maliit na tubig o isang patak ng tubig para malibol po sila. Di ba alam naman natin yung nature ng tubig? Di ba kahit nga sa, tawag nito, sa barko, kahit na sobrang laki pa niyan, pero kahit na pag merong isang maliit na butas, hindi yung lulubog. Tama po ba? Pag merong butas, ayun. Ito po yung mangyayari sa napakalaki at sabihin natin talagang sophisticated na barko. Kaya niyang palubugin ng tubig. Naintindihan. Pero yung daong ni Noe, hindi ganun. Naintindihan. Dahil sino po nag-prepare? Yung Diyos. Pero kahit na yung mga tao, noong time po na yun, nakikita nila kung paano kinreate ni Noe yung daong, nakita nila kung anong kahoy yung ginamit, kung ano yung alkintran na ginamit, pero yung mga tao noong time po na yun, ayaw pa rin nilang maniwala. Pero din sa panahon po natin ngayon, kaya yung mga tao, hindi naman dahil sa mahirap yung kaligtasan, mahirap maintindihan yung kaligtasan. Maraming mga tao na gumagawa ng sariling paraan para sila ay maligtas. Kailangan nilang gawin ito, kailangan nilang umaten sa ganito, kailangan nilang magkaroon ng ganito, kailangan nilang maramdaman ito, para masabi talaga nila na sila ay naligtas. Pero sa kaligtasan ay binibigay ni Kristo, ito ay libre at wala na tayong kailangan gawin. Naintindihan po. Kaya tingnan natin sa Isaiah 53 verse 7. Isaiah 53 verse 7 hanggang 8. Kapag napapakinggan po natin yung Isaiah chapter 53, meron po tayong verse na naalala, di ba? Maganda po na basahin po natin yung kasunod na verse. Isaiah chapter 53, babasahin naman natin verse 7 hanggang 8. Alam natin na sa verse 6, sabi, tayo po yung mga tupang naligaw, bawat isa sa atin ay lumihis.
sa ating sariling daan. Ngunit ipinasa ng Diyos yung lahat ng ating mga kasalanan. Sino ba si Jesus? Sino ba siya? Ano bang ginawa niya? Verse 7 hanggang 8. Basahin natin sabay-sabay. 3 to 1. Siya'y tinampi at siya'y sinaktan, kaysa hindi na inuwa ang kanyang bibig, gaya ng kordero na dinadala sa katayan, at gaya ng tupa na sa harapan ng mga manggugubig, sa kanya ay titig, kaya hindi niya inuwa ang kanyang bibig. Sa pamamagitan ng pang-aapi at paghatol ay inilayo siya ang tungkol sa kanyang salitahi, na inunulit siya iniwalat sa lupain ng mga buhay at sinaktan dahil sa pagsalamsa ng aking bayan. Sabi dito, gaya ng kordero na dinadala sa katayan. Willingly, in-accept ni Jesus Christ yung kanyang mission o yung kanyang tungkulin para sa kaligtasan natin. Kung iisipin natin, hindi naman si Jesus, hindi naman niya deserve na maparusahan din sa krus. Tama po ba? Tayo yung dapat na parusahan eh. Pero dahil sa pag-ibig niya sa atin, siya yung naging tupa na dinadala sa katayan, siya yung tupa na sa harapan ng manggugupit. Siya ay naging tupa. Hindi dahil hindi siya makapagsalita. Hindi dahil sa wala siyang sasabihin. Kundi lahat ng yun ay ginawa niya. Siya yung nanahimik dahil ito yung purpose kung bakit siya naparito. Naiintindihan po. Kaya sa pamamagitan na kaligtasan ni Yesu Cristo, nagkaroon din po tayo ng kapayapaan. Sabi sa Roma chapter 5 verse 1, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesu Cristo. Nung nasa daong sila na uwi, nag-aalala ba sila na, teka lang, ang lakas ng ulan sa labas, baka mamaya, pumasok yung tubig, tapos, unti-unti tayong lumubog, unti-unti tayong malunod, at tayo rin ay mapuksa. Ganun ba yung inisip nila? Hindi. Meron silang peace. Naintindihan po. Meron silang kapanatagan dun sa iniutos ng Diyos at pagtitiwala dun sa daong na pinagawa ng Diyos. Naintindihan po. Ganun din sa kaligtasan. Yung kaligtasan natin, hindi lang ito nagbibigay ng karapatan para makapasok sa langit. Dahil nga tayo ay naligtas, binigyan din niya tayo ng kapayapaan. Kaya nung si Jesus nagpakita sa mga alagad, ano pong sinabi niya? Peace be with you. Bakit? Tapos yan na yung mission niya. Wala na kayong dapat ipag-alala. Pero din sa atin, sino mang na kay Jesus, ay may kapayapaan. Sino mang alam kung ano yung kaligtasan at pinananampalatayaan yung kaligtasan, kahit na marami pang kabuluhan sa mundong ito, mananatili yung kapayapaan sa atin. Pero yun nga, minsan, dahil natalo lang tayo, sa halip na mas isipin yung kapayapaan na ibinigay ni Jesus para sa atin, minsan hinahanap natin yung kapayapaan natin sa ibang bagay. Na para bang kaya nitong pagtakpan o sabihin natin kaya nitong ma-overtake yung kapayapaan na binibigay ni Jesus, yung kapayapaan na ibinigay niya para sa atin. Meron pa bang ibang bagay na makakahigit sa kapayapaan ibinigay ni Jesus na kaligtasan? Wala. Sa pamamagitan niya, binigyan tayo ng katiyakan, kapayapaan, naiintindihan po. Siyempre, hindi lang basta safe, kundi kapayapaan yung ibinibigay niya sa atin. Tignan po natin ito. John chapter 14, verse 27. 1 chapter 14, verse 27. Napakaganda po nito. Basahin po natin. 1 chapter 14, verse 27. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3 to 1. Kapayapaan ang iiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibibigay ng sanlibutan ang ibibigay ko sa inyo. Huwag mapagabag ang inyong puso at manakot man. Meron pong dalawang kapayapaan na sinabi dito. Kapayapaan yung iniiwan niya sa atin. Ito yung kaligtasan ng kapayapaan. Ngayon, ang aking kapayapaan ay binibigay ko din sa inyo. Patuloy niya binibigay ito. Paano? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya naman, napakahalaga para sa atin na alalahanin palagi yung salita ng Diyos. Napakahalaga para sa atin na ma-remind na kahit na paulit-ulit yung kaligtasan na napapakinggan natin, kahit na paulit-ulit ito na napapakinggan sa mga sermons, na babanggit sa mga sermons, ito yung maganda na reminder para sa atin para mapanatili natin yung kapayapaan. Bakit?
Kasi yung puso natin, nababagabag. Yung puso natin, natatakot. Pero para maigsa, no, sabi natin para mawala yung mga takot at pangamba at mga kabagabagan sa puso natin habang nandito tayo sa mundong ito, palagi natin pag-isipan yung kaligtasan. Kung pag-iisipan natin palagi yung kaligtasan, hindi po ito kakaibang bagay. Dahil kung hindi natin ito pag-iisipan, talaga ma-overwhelm tayo sa mga kahirapan. Tama po ba? Overwhelm tayo na, kulang ako ng ganito, wala ako ng ganito, parating na yung mga bills, parating na yung mga gastusin. Nag-aalala tayo. Tama po ba? Natatakot tayo. Pero sa pamamagitan ng kaligtasan, yes, hindi man natin masusolusyonan, hindi man masusolusyonan ng pera, o sabihin natin ng kaligtasan, yung pambayad natin sa bill. Pero at least, yung puso natin, mawawala ng takot at pangamba. Kung yung kaligtasan nga, ginawa ng Diyos para sa atin, yung buhay natin bilang anak ng Diyos, hindi ba niya kaya tayong tulungan? Limitado lang ba yung kaligtasan o yung kakayahan ni Jesus na maligtas, na magligtas? Parang medyo nagdududa. Kulang ba? Hindi ba niya kaya? Niya tayong tulungan dun sa problema natin kahit na dito sa mundong ito? Kaya naman niya. Pero ang problema sa atin, alam natin kaya niya. Pero bakit pa rin tayo natatakot? Palagi kasi natin iniisip na yung tulong lang ng Diyos para sa atin, para sa mga material na bagay lang. Na kapag hindi niya ibinigay, ayun, nababalisa tayo. Diyos, kailangan ko ng ganito eh. Diyos, kailangan ko ng ganyan. Natatakot ako dahil pwede ko akong mapahama kapag hindi ko nabayaran, hindi ko nasolusyonan yung problema ko dito. Yes, may mga problema tayo dito sa mundong ito. Pero kahit si Jesus, yung kaligtasan ginawa niya, yung Christian life natin ay kaya din niya tayong tulungan. Naintindihan po. Kaya sabi sa Biblia, may biyaya na binigay sa atin. Initially, ito yung kaligtasan. Pero sinusundan pa ito ng iba pang biyaya. Yung biyaya saan? Biyaya sa ating Kristo. Naintindihan po. Marami pong tayong mga kabalisaan, maraming mga takot yung na-experience natin sa mundong ito habang nandito sa mundong ito. Pero wala na tayong ibang paraan para pagkunan ng kapayapaan at kaaliwan. Tanging sa pamamagitan na ng sa pamamagitan ng Diyos. Naintindihan po. Kaya nung time po na yun, nila Noe, nasa loob sila ng tao, ano kaya iniisip nila? Ano kaya? Ang baho naman dito. Puro mga hayop kasama namin. Tapos, mga limitado lang. Yung pagkain namin, maubusan kami. Dahil ang dami namin kasama. Actually, hindi naman yun yung inaalala ni Noe nung time po na yun. Ano po inaalala niya? Yung ginawang kaligtasan para sa kanya. Naintindihan po. Habang naririnig niya yung sigaw sa labas, habang nakikita niya yung mga tao na nalulunod, ano po nasa puso niya? Eh, siyempre siguro naawa siya. Pero ano pong meron? Pagpapasalamat. Hindi dahil gusto niya na mapahamak ng mga tao, okay? Hindi ganon. Kundi dahil sa kaligtasan na, yes, na-experience niya sa pamamagitan ng tao. Naintindihan po. Kahit na meron tayong mga kahirapan, kahit na meron pong mga pagdurusa, huwag natin aalisin sa ating puso yung ginawang kaligtasan para sa atin. Dahil yung pinakamagandang motivation, pinakamagandang paraan para mahimok tayo, para magpatuloy pa sa ating Christian life. Naintindihan po. Kaya na sinabi ni Pablo, sa ikalawang Korinto chapter 5 verse 17, yung pag-ibig ng Diyos yung umihimok sa Kanya. Siya, nahirapan na siya. Nung siya ay nasa, bago siya masave, ang ginagawa niya, siya ay nagpapahirap sa mga tao. Tama? Siya ay nagpapapatay, umuusig. Tama po ba? Pero nang nakay Kristo na siya, nabaliktad yung sitwasyon. Siya naman yung nahihirapan. Pero nagreklamo pa siya. Bakit ba kasi ako naligtas eh? Galit na tuloy yung mga tao sa akin. Gusto na akong patayin. Gusto na akong pagbabatuhin. Yun ba yung naramdaman niya? Nung naligtas siya? Sabi sa unang Timoteo, chapter 1, verse 12, nagpapasalamat ako.
Naintindihan po. Yan naman, yes, opo. Normal para sa atin na matakot, normal para sa atin na mabalisa, normal para sa atin na babagabag yung puso natin. Pero palagi nating balikan yung sinabi sa verse kanina na binasa natin. Yung kapayapaan ng Diyos ang ibinibigay sa atin. Naintindihan po. Yung kapayapaan na ito unlimited. Ang problema lang natin, sa ibang tao, ibang sitwasyon, ibang bagay natin hinahanap yung kapayapaan. Yung kapayapaan na ito ay na kay Kristo. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Unang Korinto, chapter 1, verse 3 to 4. Unang Korinto, Ikalawang Korinto, chapter 1, verse 3 to 4. Ikalawang Korinto, chapter 1, verse 3 hanggang 4. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3 to 1. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng nakakaawaan at Diyos ng lahat ng kaaliwan, na umaliw sa atin sa lahat ng ating kapigatian, upang maaliw natin ang nasa anumang kapigatian sa pamamagitan ng kaaliwan na naahaliw sa atin ng Diyos. Ulit-ulit na nakalagay dito yung kaaliwan. Tama po ba? Sabi dito, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesus. Ano yung meron sa Kanya? Ano yung ma-receive natin sa Kanya? Na umaliw sa atin sa anong kapigatian? Ano po? Kapigatian ng basa pera? Kapigatian sa sakit? Kapigatian sa problema? Yun lang ba? Yung kaya niyang aliwin sa atin? Ano pong sabi dito sa verse 4? Na umaliw sa atin sa lahat ng kapigatian. So, limitado ba yung kaaliwan ni Jesus? Limitado ba yung kapayapaan na binibigay ni Jesus? Ito yung umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapigatian. Naintindihan po. Sabi dito, upang maaliw natin ang nasa anumang kapigatian. Ganun din. Binibigyan tayo ng kaaliwan ng Diyos para kapag meron tayo nakita ng mga brothers and sisters, kapag meron tayo nakita ng mga tao na walang kaaliwan at walang kapayapaan, tayo rin yung makapagbibigay sa kanila. Naintindihan po. Hindi niya tayo binigyan ng kaaliwan para lang makita din ito sa ating sarili. Tayo rin yung makakatulong sa iba para ma-receive din nila yung kaaliwan. Naintindihan po. Kaya nga dito papasok ang evangelism. Yung kaaliwan na na-receive natin, kung talaga na unawaan natin, meron tayong kaaliwan at kapayapaan na ito, nakikita natin yung mga tao na nahihirapan dahil sa kasalanan. Ano pong tingin niyo sa kanila? Kaibigan, kasosyo, kaaway. Sila po'y nasa kapigatian. Wala silang kaaliwan, wala silang sa kapayapaan. Naintindihan? Kaya anong kailangan natin gawin? Tulungan natin sila. Tayo na nakatanggap ng kaaliwan, tayo na patuloy na inaaliw ng Diyos, tayo rin naman yung dapat na umaliw sa mga nasa kapigatian. Sabi nga dito, ano bang kapigatian? Kaya naman, sa loob ng dao, yung 8 tao na ito ay, inaaliw nila yung kanilang sarili. Hindi lang si Noe. Hindi sa pamamagitan ni Noe, inaaliw din yung mga kapamilya niya na nasa loob. Kahit na sa labas, merong paghukom, pero sa loob ng tao, nandun yung kaaliwan. Naintindihan po. Isa pa, tignan po natin. Awit 31. Awit 31, verse 7 hanggang 8. Awit 31. Awit number 31, verse 7 hanggang 8. Basahin po natin kapag nakita na po. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3 to 1. Ako matutuwa at magagalak dahil sa iyong tapat na pag-ibig, sapagkat nakita mo ang aking kapigatian, ang iyong pinagpansin ang aking mga kahirapan,
at hindi mo ako inilagay sa kamay ng kaaway. Inilagay mo ang aking mga paa sa dakong malawak. Sabi dito, sapagkat nakita mo ang aking kapigatian. Sino po nakita? Yung Diyos. Sino rin po yung tutulong sa atin para masolusyonan yung mga kapigatian na na-experience natin? Yung Diyos pa rin. Sabi dito, yung binigyang pansin ang aking mga kahirapan. At hindi mo ako binigay sa kamay ng kaaway, inilagay mo ang aking mga paa sa dakong malawak. So yung kapahingahan at kaaliwan ay nasa Diyos. Pero din sa dahon. Sa labas, kapigatian. Pero sa mga tao na nasa loob ng dao, nandun sa kanila yung kaaliwan at kapayapaan. Naiintindihan mo. At pangatlong lesson sa dao, kinreate ng Diyos o inutos ng Diyos kay Noe na gawin yung dao na sobrang laki. Para saan? Para sa lahat ng tao. Kung paano yung kaligtasan ay para sa lahat ng tao, yung panahon din ni Noe, yung dao ay para sa lahat ng tao. Naiintindihan mo? So ganun din. Nilikha ng Diyos yung sapat na luwang ng dao, kahit na napakalaki ng sukat na yun, pero sapat pa rin ito para sa kanila. Naiintindihan mo? May malawak, tapos merong haba at merong taas. Tapos merong tatlong palapag. Kaya, kaya ma-accommodate yung lahat ng mga tao ng panahon na yun. Yung mga tao na nakapakinig ng warning ni Noe. Kayang-kaya, pero kapalungkot na mawalong tao na lang. Imagine po ninyo, sobrang laki ng dao, tapos mga hayop, tapos walong tao lang yung nakasakay. Nakapanghinayang, no? Ang laki-laki ng dao, pero wawalong tao lang at yung mga hayop lang. Siguro hindi pa nga nila kayang maging makalahati yung mapuno yung dao. Kasi sobrang itong lang. Pero nakakalungkot yung mga tao sa panahon po natin ngayon na yung kaligtasan naka-ready na, yung pintuan ng kaligtasan ay naka-open na, pero yung mga tao ayaw pa rin pumasok. Bakit? Bakit ba sila hindi pumasok? Una, dahil hindi sila naniniwala na nananampalataya. Pangalawa, hindi ba sila pumasok kasi hindi sapat yung luwang ng tao? Nakikita din nila na sobrang laki nitong tao. Pero dahil sa kanilang pagnanasa, dahil sa pagtuon nila sa mga bagay dito sa mundo, nalipol po sila. Sa panahon natin, ganun din. Yung mga tao, sa halip na makita yung biyaya, yung napakalaking biyaya na nakahanda para sa kaligtasan, yung mga tao, nakatuon pa rin sila sa physical, nakatuon pa rin sila sa mga bagay na material. Kaya bago bumaha, ano pong ginagawa nila? Alam natin ito sa Mateo chapter 24, verse 36 hanggang 39. Tingnan na lang natin para din po ma-remind po tayo. Mateo chapter 24, verse 36 hanggang 39. Mateo chapter 24, verse 36 hanggang 39. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3 to 1. Subalit, tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, hindi makamalabang. Kung paano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Sapagkat kung paano sa mga araw na iyon, bago umaha, sila'y kumakain at umiinom, at nag-aasawa at pinag-aasawa. Hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha, at tinangay silang lahat, ay hindi naman ang pagdating ng anak ng tao. So yung pagdating ng anak ng tao, si Jesus Christ, hindi alam. Paano din sa panahon ni Noe, hindi rin nila alam kung kailan mabagsak yung tubig. Pero hindi ibig sabihin na matagal na hindi bumabagsak, eh, hindi na mangyayari. Kaya, yung time po na yun, saan sila nakatuon? Sabi dito, bago bumaha, ano pong ginagawa nila? Sila kumakain, umiinom, nag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Imagine po ninyo. Matagal na panahon naka-open yung tao.
Matagal naka-open, matagal na natapos ni Noe. Nung natapos niya yung tao, hindi naman kaagad bumagsak yung tubig ng time po na yun. Naghintay pa rin yung Diyos sa huling pagkakataon. Pero ang ginawa ng tao, sinagad nila. Ano pong ginawa nila? Hanggang huli, bago sila pumasok, saan sila nakatuon? Sa pagkain, sa pag-inom, para sa kanilang pamilya. Di ba yung mga tao sa panahon po natin ngayon, di ba? Napakahirap maligtas. Bakit naisip nila na matagal pa naman, hindi pa naman. Tsaka ako na iisipin kapag matanda na ako. Tsaka ako na iisipin kapag medyo medyo nasa peligro na. Kapag no choice na talaga. Nakakalungkot po sa mga tao sa panahon po natin ngayon. Ganito po yung nangyayari. Iniisip nila na yung kaligtasan. Siguro, kung may option, last option na lang. Hindi nila pinapriority yung para naman sa kanilang escape. Ayaw nila dun. Yes, nasa isip nila na, sana makapasok ako sa langit. Sana kapag namatay ako, dun ako sa kapahingahan ng langit. Pero wala naman silang ginagawa para malaman, pag-aralan, yung salita ng Diyos, ito po sa Biblia. Yan po nangyayari, ano po tawag sa kanila? Spiritual na tamad. Gusto nila pumasok sa langit pero kinakatamaran nila yung pag-aaral ng Biblia. Ito po yung nangyayari sa panahon po natin ngayon. Yes, hindi sila tamad physically. Masipag sila. Kaya nga lagi silang kumakain o gumagawa para sa pagkain. Nagtatrabaho para may mainom. Nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Hanggang sa araw na pumasok si Noe sa dako. Ibig sabihin ba nito, yung mga tao, huwag na lang magtrabaho, tapos kaligtasan na lang lagi? Hindi. Yun yung pinakaunang bagay na dapat gawin ng tao. Then, kung pahintulutan pa siya ng Diyos na mabuhay, yun gawin niya kung ano yung makakalugod sa paningin ng Diyos. Naintindihan po. Pero yung mga tao sa panahon po natin ngayon, ayaw nila. Tingnan po natin ito. Isaiah 30. Isaiah chapter 30, verse 15. Isaiah chapter 30, verse 15. Basahin po natin ang sabay-sabay kapag sakitan ako. Isaiah chapter 30, verse 15. Basahin natin ang sabay-sabay. Isaiah chapter 30, verse 15. Malaki pa na po. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng banal ng Israel, sa pagbabalik at sa pagkapahinga ay maliligtas kayo, at sa katahimikan at pagtitiwala ay magiging inyong lakas. Ngunit ayaw ninyo. Napakaganda sana nung nasa bandang kalagitnaan. Diba? May kapahingahan, may kaligtasan, may katahimikan. Pero ano mo sabi? Ngunit ayaw ninyo. Hindi dahil sa kulang yung space dun sa dahon. Hindi dahil hindi sapat yung space ng dahon. Pero pinili ng mga tao, ayaw nila. Ngayon, yung kaligtasan ay libre. Pero bakit napupunta yung mga tao sa impyerno? Dahil ba hindi sila iniligtas ng Diyos? Pasensya na, pero ito yung nangyari sa panahon po natin ngayon. Dahil choice nila yun. Kahit na alam naman nila na may kapahamakan, ano po nangyari? Pinili na lang nila. Kahit na libre na sana yung kaligtasan, pero pinili pa rin nila. Kaya nga, di ba, lagi dapat natin tandaan na dapat maging maingat sa pagpili. Kailangan maging maingat tayo. Yes, yung kaligtasan, ginawa ng Diyos ng libre sa atin. Kasi hindi ito optional. Naintindihan po. Pero pagdating sa Christian life, binigay yung Diyos na kung susunod ka, bibigyan kita ng pagpapala. Pero kung susuway ka, yes, mayroong mga disiplina, mayroong mga kahirapan. Kaya, ano dapat natin piliin? Yung daan ng matuwid. Yung daan ng mabuti. Yung daan para sa ating Christian life. Naintindihan po. Pero kadalasan, ayun, namamali tayo ng pagpili. Namamali tayo na akala natin ito na yung tama eh. Akala natin ito yung mabuti.
Pero sa uli, yun. Bigyan po kayo ng tip. Hindi naman din ako siyempre expert sa Christian life. Hanggang ngayon, struggle pa rin po ako. Pero para maintindihan natin yung palaging option na ipinapakita sa atin na Diyos at ni Satanas. Yung Diyos, yung option na binibigay niya sa atin, ngayon, maghihirap ka. Mahihirapan ka, magdurusa ka, malulungkot ka, mapipighati ka. Pero sa huli, merong walang hanggang kapahingahan. Pero si Satan, ano po yung option na binibigay niya sa atin? Enjoy now, pay later. Diba ganyan yung nangyayari sa panahon po natin ngayon? Utang pa lang. Tsaka mo na bayaran. Kaya yung mga tao na iilan. Kapag hindi nila namamalayan, ayun, pauna sila. Yan yung pahay ni Satanas. Enjoy ka lang muna ngayon. Gusto mo mag-boyfriend or girlfriend? Sige, walang problema. Ligtas ka naman na, di ba? Gusto mo na mag-bisyo? Okay lang, sige, tuloy mo. Gusto mo na umalis sa church? Sige, tuloy mo, walang problema. Palagi tayong pinapakitaan ng dalawang option at dapat maging matalino tayo sa pagpili. Naintindihan po. Yung Diyos, siyempre, alam niya kung ano yung makakabuti sa atin. Pero kay Satanas, saan siya nakatuon? Para sa ikasisira natin. Naintindihan po. Kaya, palagi natin check. Kapag mayroong mga bagay sa harapan natin, makakabuti ba ito sa Christian life ko? Kung makakabuti, kahit na mahirap, dapat mong kunin. Pero kung mayroong ipinapakita sa atin, uy, parang maganda. Parang mabuti. Pero kung ito naman ay makakasama sa ating Christian life, I suggest, talikuran po ninyo. Naintindihan po. Dahil si Satan, wala siyang pakialam sa Christian life mo. Ang gusto niya, pabagsakin ka. Naintindihan po. Ito yung patuloy na ginagawa ni Satan sa panahon po natin ngayon. Kaya yung mga tao sa panahon po natin ngayon, di ba? Palagi niyang, yung mga tao, siyempre, gusto natin maligtas. Pero dahil nga sila nasa ilalim ni Satanas, ano pong ginagawa ni Satanas? Mas lalo silang pinapalayo sa kaligtasan. Kaya ano pong ginagawa ni Satan para lumayo sila sa kaligtasan? Mas pinapakita yung mga bagay na material. Ito yung isipin mo. Ito yung dapat na pagandaan mo. Ito yung dapat na na-incheck mo. Dapat mayroon kayo nito. Tsaka na yung kaligtasan, walang problema dyan. Tsaka mo na lang yung kunin. Yan po yung nangyari sa panahon ni Noe. Hanggang sa makapasok si Noe sa daong, yung mga tao, hindi pa rin pumasok. Naintindihan mo? Kaya nakakalungkot. Kaya, palagi po natin tandaan, yung dalawang option palagi na ipinapakita sa atin ng Diyos sa Christian life natin. Yung choice, kung gusto mo masave, kailangan mo maligtas. Kailangan mo manampalataya doon sa dugo ng Panginoong Jesucristo. Pero kung ayaw mo, may naghihintay na kahatulan. Ito po yung nakalagay sa Kawikaan chapter 1, verse 20 hanggang 30. Medyo mahaba po ito, pero maganda rin po na mabasa po natin. Tingnan natin. Kawikaan chapter 1. Kapag nababasa ko po ito, nakakatakot. Kawikaan chapter 1, verse 20 hanggang 30. Basahin natin ang sabay-sabay. Kawikaan chapter 1, verse 20 hanggang 30. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang karunungan ay sumisigaw ng malakas sa lansangan. Kanyang inilalakas ang kanyang hilig sa mga kamanihan. Siya'y sumisigaw sa mga kanlupan, sa pasukan ng mga pituang bayan. Kanyang sinasabi, hanggang kailan, o mga walang huwag, kayo iibig sa inyong kawalang kaalaman. Hanggang kailan ang mga manunuya ay matutuwa sa panunuya, at ang mga hangal ay mamumuhi sa kaalaman. Sa aking saway ay kumain kayo. Narito, inubuhos ko ang aking espiritu sa inyo. Ang mga salita ko ipapaalam ko sa inyo. Sapagkat ako nagmamahal at kayo tumanggi, iniunan ko ang aking kamay at walang nakinig. At dahil sa lahat kung tayo ay binalan ninyong saysay, at ayaw ninyong tanggapin ang aking saway, ako naman ay tatawa sa inyong kapahamakan. Ako'y manunuya kapag ang takot sa inyo ay dumating. Kapag ang takot ay dumating sa inyo na parang bagyo, at ang inyong kapahamakan ay dumating na parang ipo-ipo.
kapag ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Kung magdagayos at tawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong mabuti, ngunit hindi nila ako matatagpuan. Sapagkat inamuyan nila ang aking tanong, at hindi ang takot sa Panginoon. Ayaw nila sa aking payo, hinamak nila ang lahat kong pagsaway. Ito po yung nangyari, nakakalungkot sa panahon ko natin. I-reach out na yung Diyos sa lahat ng tao. Nag-reach out na rin si Noe. Yung time po na yun sa mga tao. Pero ano pong pinili ng mga tao? Para sa kanilang katawan. Pinili nila yung para sa kanilang sarili. Ayaw nila sa para sa espiritu nila. Kaya ano pong sabi ng Diyos? Sa verse 29, kinamuhian nila ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ito po yung nakakalungkot na realidad sa panahon po natin ngayon. Yung mga tao mas natatakot sa sa bayarin, mas natatakot sa sa mga kakulangan, mas natatakot sila sa mga pwedeng gawin ng tao sa kanila. Pero hindi sila natatakot sa Panginoon. Tayo rin po, kailangan po natin self-reflect sa ating Christian life. Lagi tayong nire-reach out ng Diyos. Anak, huwag na yan. Tapos ka na dyan. Huwag mo na ipagpatuloy yan. Hindi ka makakausap, hindi ka makakapag-grow, hindi ka lalago. Sa Christian life, kung kapag patuloy mo pa rin pinangahawakan yan. Pero minsan, ayun, nagiging matigas yung ulo natin Gusto natin na panghawakan pa rin. Yung mga maliliit at mga sabihin natin na parang maliliit na kasalanan na pinangahawakan pa rin natin. Kaya ano pa nangyari? Kapag titignan natin yung sarili natin, bakit ganun? Hindi pa rin ako lumalago. Bakit ganun? Napakadali ko pa rin na sumuhay sa salita ng Diyos. Bakit ganun? Bakit hanggang ngayon kahit na alam ko na napapahamak na yung mga tao sa paligid ko pero wala pa rin akong ginagawa? Bakit? Kaya palagi pa natin tanungin yung ating sarili. Reflect natin yung ating sarili. Yung kaligtasan ay okay na para sa mga tao. Sa kaligtasan nila, spiritually. Yung Christian life ay mabuting daan para sa atin. Kung tatahakin pa rin natin yung sarili nating diskarte, sarili nating sigasig, sa uli, kapahamakan din yung makukuha natin. Naintindihan po. Yan naman, maging maingat po tayo sa ating pagpili. Naintindihan po. Kaya, tungkol sa Christian life natin, kumakatawan din ito sa tao sa panahon ni Noe. Sa panahon ni Noe, nabuo yung design ng tao sa pamamagitan din ng words of God. Hindi naman ito ginawa ni Noe ng sarili niyang diskarte. Hindi niya ginawa na siguro kailangan lagay ko yung pinto sa bandang kaliwa, sa bandang kanan. Kailangan ko lagyan ng bubong. Hindi galing sa kanya yun. Kaninong instruction ito? Sa Diyos. Naintindihan po. Para sa ating Christian life, tinuturuan tayo ng kwento ng panahon ni Noe sa paggawa ng tao. Yung sukat ay galing sa salita ng Diyos. Hindi ito inimbento ni Noe at ito ay siguradong measurement para makaligtas sila. At dahil sinunod ito ni Noe, na-experience niya yung totoong salita ng Diyos na nagbigay sa kanila ng kaligtasan. Kaya sa Biblia, ibinigay ito para sa atin para malaman natin yung kaligtasan. At ibinigay din yung Biblia para sa atin, para sa instructions para sa atin, para sa ating Christian life. Pero kahit na ito ay sigurado, kahit na ito ay tiyak at katotohanan, ayun, minsan, may ibang bagay pa rin tayo na pinapahalaga. May ibang bagay pa rin tayo na pinagkukunan ng karunungan sa halip na sa salita ng Diyos. May ibang tao, ibang bagay, ibang sitwasyon. Ginagamit natin yung lakas natin para ayun, sa ibang bagay. Tapos nag-expect tayo ng mabuting Christian life. Pwede po ba yun? Kasi sinasabi sa atin ng Biblia, sa Hosea chapter 1, verse 7 hanggang 8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig. Ano po ibig sabihin ng huwag aalisin? Palagi na lang nasa bibig. Hindi po ito literal. Sabihin, palagi ito dapat manatili sa iyo. Bakit? Ano po yung benefit? Kapag napanatili mo yung words of God sa Christian life mo, ano pong meron?
Balikan natin. Joshua chapter 7. Chapter 1. Verse 8. Joshua chapter 7. Chapter 1. Verse 7. Verse 7 hanggang 8. Basahin na lang din po natin para makita po natin. Joshua chapter 1, verse 7 hanggang 8. Basahin natin ang sabay-sabay. 3 to 1. Pagpapalakas ka lamang at pagpakatapang na mabuti. Gawin mo ang ayon sa lahat ng kautosan na inutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man pumunta. Ang lahat na ito ay nautosan Ay mag-aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi, upang inyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkakayoy, inyong pag-iinawahin ang inyong lahat at magtatamo ka ng talumpay. So yung isang sekreto sa successful Christian life o tagumpay sa ating Christian life, saan manggagaling? Wala nang iba. Naintindihan po. Yes, given yung words of God para sa atin. Pero na po yung dapat natin na maging attitude. Ano yung dapat natin gawin sa harap ng salita ng Diyos? Ano po? Sabi dito, ano pong sabi? Kundi yung pagbulayan, araw at gabi, at yung sundin. Huwag lang basahin. Siyempre, dapat sundin. Naintindihan po. Then, ano po yung resulta? Yes, may expect natin yung pagtatagumpay at magiging kaginawahan sa ating lakad. Hindi naman ibig sabihin na kapag tuon lang tayo sa words of God, hindi na tayo makaka-experience ng kahirapan. Mas marami tayong ma-experience ng kahirapan. Kapag nagpapatuloy tayo na pag-ulayan at pag-aaralan yung salita ng Diyos. Tayo nga rin po yung nakaka-experience. Pero ano pong tagumpay? Yung naghihintay sa atin? Kung merong laman yung puso mo na words of God, sa pamagitan din ng words of God, mapapagtagumpayan mo yung mga pagsubok sa'yo. Hindi sa sariling diskarte, hindi sa sariling kaalaman. Naintindihan po. Tayo rin naman yung naka-experience nito, di ba? Kapag tayo nasa words of God, kahit na may kahirapan, yes, nasasaktan, nahihirapan. Pero pagkatapos nun, ano pong meron? May pagpapasalamat. Naintindihan po. Nung ina-apply natin, yung Mateo chapter 6 verse 33, tayo rin naman yung nakaka-experience. Tama po ba? Kung uunahin natin siya, hahanapin natin yung kanyang katwiran, yung kanyang kaharian, yung mga bagay na kulang sa atin ay pawang idaragdag na sa atin. Huwag lang mag-shortcut, okay? Huwag lang kagad dun sa gusto natin makuha, matanggap yung mga kakulangan, yung kulang sa atin. Hanapin muna natin yung kanyang kalooban. Hanapin muna natin yung kanyang katwiran. Then, may pangako siya para sa atin. Naintindihan po. Ganito rin. Yung kaginawahan at pagdatagumpay, hindi ito instant. Ito pong kailangan natin pagdaanan, pagbulay-bulayan yung salita ng Diyos at sundin. Naintindihan po. Kaya naman, para maging matagumpay tayo sa ating Christian life, kahit nandito pa tayo sa mahirap na mundong ito, tandaan natin na yung kaligtasan ay nalaman natin sa salita ng Diyos. Yung instruction naman para maging matagumpay tayo sa ating Christian life ay sa pamamagitan pa rin ng salita ng Diyos. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Awit 37. Awit 37. Tingnan po natin. Verse 30 hanggang 31. Awit 30, 37, verse 30 to 31. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Ang bibig ng matuwid ay nauusap ng karunungan, at ang kanyang dila ay nagsasalita ng katarungan. Ang kautusan ng kanyang Diyos ay sa puso niya'y tagay, hindi nadudulas ang kanyang mga hakbang. Dito, sabi dito, ang bibig ng matuwid ay nauusap ng karunungan, ibig sabihin na sa words of God. Yung kanyang dila ay nagsasalita ng katarungan. Tapos, yung kautusan ng Diyos ay nasa puso niya. Ito yung taglay. Ngayon, ano pong naging resulta? Kung nasa puso niya yung words of God, hindi siya natudulas sa kanyang mga hakbang.
Hindi ibig sabihin na magiging perfecto tayo kaagad. Naintindihan po. Ngunit habang tayo naglalakbay sa Christian life natin, dito sa mundong ito, is may iwasan natin na madulas, may iwasan natin na matisod, may iwasan natin na mahulog sa mga pakanan ni Satanas. Kung mayroon tayong words of God. Naintindihan po. Kaya yung instruction ng Diyos para kay Noe, gawin mo lang kung ano yung pinapagawa ko sa iyo. Gawin mo yung sukat na ito, lagay mo yung kailangan mong ilagay, then ako na yung bahala. Naintindihan po. Patun sa dao, yung sa dao na pinagawa, meron ba siyang pinalagay na steering wheel? Meron ba siyang pinalagay na timon? Ngayon, anong pwede natin makuha ang lesson dito? Kahit na sobrang laki nun, wala yung engine, wala yung susi, wala rin yung sakwan, wala rin yung timon. Pero, saan ito nakarating? Sa mga bundok ng Ararat. Sino mo nag-guide? Papunta doon. Kung titignan natin yung lokasyon po nila, hindi mo malapit yung bundok ng mga Ararat. Naintindihan po. Kung isipin nga natin, lubog nga yung buong mundo sa tubig, paano nila makikita yung bundok ng Ararat? Sino po nag-guide sa kanila para makarating doon? Naintindihan po. Kaya, di ba meron tayo na napapakinggan na kanta, Jesus take the wheel. Merong nasa sa Christian life natin, kagaya nito, para din tayo nasa bangka. Alam ng Diyos kung paano i-navigate ito. Alam ng Diyos kung paano i-drive ito. Yung Christian life natin. Huwag natin susubukan na agawin sa Kanya yung manibela, huwag natin siyang papangunahan dun sa mga kalooban niya para sa atin. Dahil alam niya kung ano yung mga kabuti sa atin. Kaya nung sabi niya sa mga Kawikaan, chapter 3, verse 5 to 7, tingnan na natin. Kawikaan, chapter 3, verse 5 hanggang 7. Basahin po natin ang sabay-sabay. Kawikaan, chapter 3, verse 5 hanggang 7. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag ka manalig sa sarili mong pagkakawa. Sa lahat ng iyong mga lakad ay sa iyong kilalanin at itutuloy niya ang iyong mga dalagasin. Huwag ka magpakapantas sa iyong sariling mga mata, matakot ka sa Panginoon at sa kapangalan ng Diyos. So sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, denied sila Noe, yung kanyang pamilya, kahit na napakalaki ng barko, kahit na napakalakas ng mga alon, nakarating sila dun sa perfect spot kung saan sila bababa, saan sila magsisimula ulit ng panibagong buhay dun sa mga bundok ng mga Ararat. Naintindihan? Ganun din sa Christian life natin. Sabi dito, sa buong puso, sa Panginoon ka magtiwala. Huwag ka manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, sa iyong kilalanin at itutuloy niya ang iyong mga landasin. Huwag ka magpakapantas. Ano po ibig sabihin ng magpakapantas? Pangit kasi yung term yun, no? Nagmamagaling. So sa layman's term, huwag tayo magmagaling. Hindi, kaya ko to. Napagdaanan ko na dati to eh. Ito yung ginawa ko noon, kaya ako na-survive, kaya ako nakasurvive. Kaya ngayon, dumadating ulit, alam ko na yung gagawin. Huwag tayo magpakapantas. Ito minsan nagiging problema sa ating Christian life. Nagpapakapantas tayo. Nakakala natin, kaya na natin, nakakala natin, alam na natin, pero tandaan natin na yung Diyos yung mga nakakaalam na mga bagay para sa atin at siya yung magbibigay ng direksyon, siya yung maggagabay at magbibigay ng kaaliwan sa atin along the way. Ay, hindi po. Kaya mismo, si Haring David, ito po yung magandang example para sa ganitong verse na ito. Nung siya ay nasa kahirapan ng kanyang buhay, nung nasa paghabol sa kanya ni Haring Saul para patayin, tapos gusto siyang patayin ng mga sabi natin, na brainwash ni Absalom. Yung iba't ibang mga tao na yun, gusto siyang talagang talagang iligpit o tapusin. Pero sino yung nag-guide sa kanya para makatakas mula din sa mga tao na yun? Yung Diyos. Kaya sinulat niya yung awit 23. Kahit na siya ay lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan,
Yung Diyos yung gumagabay sa kanya. Hindi mo. Kaya naman, palagi natin tandaan na kung sa Diyos natin ipagkakatiwala yung ating Christian life, siya yung tutulong sa atin. Hindi naman ibig sabihin na, Diyos, ikaw na bahala, tapos wala na rin tayong gagawin. Hindi po ganito. Thank you po. Kung sinasabi sa atin ng Diyos na dito, ito yung kailangan mong gawin, yun yung gawin natin. Thank you. Ano po yung instruction niya para sa atin? Ano po yung utos niya para sa atin? Ano po? Basahin niyo po mamaya sa church notes, okay? Nakalagay po dito kung ano yung gagawin natin. Sa Matthew chapter 28, verse 18 hanggang 20. And then, nais ng Diyos na tulungan din yung mga tao sa paligid po natin. Ayaw na sila mapahamak. Ayaw niya ng Diyos na yung mga tao malipol nung panahon ni Noe. Ayaw ng Diyos na sila naman ay malipol sa pamamagitan ng apoy sa panahon po natin ngayon. Kaya anong kailangan natin gawin? Ano yung dapat natin gawin? Tulungan din natin sila. Kaya naman, kung sinasabi sa atin ng Diyos na dapat itong gawin, yes, dapat din po natin itong gawin. Kaya naman, sa pamamagitan po ng kwento tungkol sa daong ni Noe, hakakuha po tayo ng mga guidelines sa ating Christian life. Tayo kagaya ng mga lupa na naligaw. Siya yung naghanap sa atin, siya yung gumagabay sa atin, at siya yung nagpapanatili sa atin. Kung paano sinabi ng Diyos sa unang Pedro chapter 2, verse 25, na siya yung pastor at tagapag-alaga ng ating mga kaluluwa. Yun yung tungkulin niya para sa atin. Ano ba yung sabihin ng tagapag-alaga? Yun na po evangelist, tagapag-alaga. Alam niya kung ano yung mga kabuti, alam niya kung ano yung mga kasama. Naintindihan po. So yun nangangalaga sa bawat isa sa atin. Kaya naman, sa loob ng church, ganito rin po yung ginagawa niya. Yung Diyos yung nag-aalaga sa ating Christian life, at yung church, yung tumutulong sa atin para mapangalagaan din yung ating Christian life. Paano? Sa pamamagitan ng fellowship. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng pag-ibig sa isa't isa. Lahat ng ito ay nakapaloob sa loob ng church. Lahat ito ay nakapaloob din sa panahon ni Noe, dun sa loob ng tao. Nandun yung kaaliwan, nandun yung guidance para sa kanila hanggang sa lumabas po sila. Hindi na po. Kaya naman, kapag dito sa church, yes, palagi po natin tandaan na dito, naiingatan tayo. Dito, nagagabayan tayo. Hindi na po. At meron pang isa na lesson na pwede natin makuha. Yung bubong, saan inilagay ni Noe? Yung bintana. Saan nakalagay? Saan po nakalagay yung bintana? Balikan natin yung kwento. Genesis chapter 6. May nagtanong, saan nga ba? Basahin po ulit natin sa Genesis chapter 6, verse 15 hanggang 17. Basahin po natin ang sabay-sabay. Dito 1. Gagawin mo ito sa ganitong paraan. Ang haba ng sasakyan, ang luwag ay 5 siko, at ang taas ay 10 siko. Gagawa mo sa lakong itaas. Ilalagay mo ang pintuan ng sasakyan sa kanyang tagalilan. Gagawin mo ito sa may una, ikalawa at ikatlong palapa. Ako'y magpapadagsa ng lahat ng tubig sa ibabaw ng lupa upang lipunin ang lahat ng laman na may hininga ng buhay sa ilalim ng langit. Ang lahat ng nasa lupa ay mamamahay. Saan po inilagay yung bintana? Sa itaas. Pwede naman sa gilid, di ba? Sa mga barko, meron din bintana sa gilid. Pero sa structure po na Noah's Ark, saan po inilagay ng Diyos yung bintana? Sa itaas. Para saan? Basuhan ng tubig. So, isang magandang lesson po dito. Right? Pwede rin natin makuha. In a way, nais ng Diyos na turuan siya na palaging tumingin sa itaas. Pero din sa ating Christian life,
Kaya sa Colossus chapter 3, verse 1 hanggang 3, ano pong sabi? Tumingin kayo palagi sa itaas. Huwag sa mga bagay dito sa lupa. Yung mga bagay dito sa lupa, matatapos, mawawala, malilipol. Pero yung mga bagay na mula sa taas, ay mananatili mapakailangan. Ngayon yun. Ito yung napakahalagang instruction para sa atin na kung tayo po ay titingin sa mga bagay na spiritual, yes, yung puso natin magkakaroon ng kapahingahan. Kung palagi tayo nakatuon sa mga bagay na spiritual, yes, yung puso natin, malilesen yung pag-alala, malilesen yung mga kabalisaan, malilesen yung takot. And yung bintana ay nilagay ng Diyos dun sa taas para turuan si Noe. Sa paligid ng kayo lang, sa akin lang kayo tumingin. Huwag kayo tumingin sa kanilang. Sa magandang kwento dito, nung si Pedro lumakad sa tubig. Saan siya nakatingin? Kaya siya nakapaglakad. Jesus. Imagine po yung isang tao na kagaya natin, na nilalang, nakapaglakad sa tubig. Parang magic lang, no? Hindi po ito isang magic. Pinahintulutan ito ng Diyos sa kanya. Pero, right that time, na siya ay tumingin sa paligid, ano po nangyari? Simula siya nun. Naintindihan po. Hindi ibig sabihin na hindi na siya pinahintulutan ng Diyos na makapaglakad sa tubig. Pwede siya makapaglakad sa tubig kung nakatingin lang siya sa Diyos. Nakatingin lang siya sa kay Jesus Christ ng time ko na yun. Naintindihan po. Pero nung siya ay tumingin sa paligid, nakita niya yung napakalakas na bagyo, ito siya bumagsak. Naintindihan po. Kaya tinuturo din sa atin ng Diyos na pagmasdan ninyo palagi si Jesus sa Hebreo chapter 12 verse 2. Siya yung nagtatag ng ating pananampalataya. Siya rin yung nag-iingat ng ating pananampalataya. Naintindihan po. Hinihintay natin yung kanyang pagliligtas. Sa pagdating ng baha, mayroong dalawang klaseng tao. Sila na mga nasa loob at yung mga tao na nasa labas. Yung mga tao na nasa loob, sila yung may kaaliwan. Pero yung mga tao na nasa labas, meron silang pagdurusa. Ganon din po sa panahon po natin ngayon. Tayo po mga Kristiyano ay naghihintay sa pagdating ni Kristo. Naghihintay tayo na may pananabik. Hindi tayo naghihintay ng may takot. Tanungin po ninyo yung sarili po ninyo. Tanungin natin yung sarili natin sa Christian life natin. Nananabik ba ako sa pagdating ni Yeso Kristo? O natatakot? Kung tayo nananabik, kung ginagawa natin yung ating Christian life ng mabuti at tapat sa kanyang harapan, yes, may pananabik. Pero bakit tayo minsan nakakaramdam ng takot? Kasi hanggang ngayon, maaaring hindi pa rin tayo nagiging tapat. Pagdating ni Jesus, mayroon dalawang alipin. In-illustrate sa pamamagitan po na pagbibigay ng talento. Yung isa, binigyan ng 10. Yung isa, binigyan ng 5. Yung isa, binigyan ng 1. Yung 10, ginawa niya yung kanyang makakaya para tumubo. Then, tumubo ng 10. Yung 5, ginawa din niya yung kanyang makakaya para tumubo yung 5. Kaya nagkaroon ng 5. Pero yung isa, ano pong ginawa niya? Ginawa niya sa lupa. Then, naghintay na lang siya sa pagdating ng kanyang Panginoon. Tapos nung dumating na yung Panginoon, ano pong sabi niya? Takot ako eh. Alam ko na mahigpit ka. Alam ko na kung ano yung mga interest, kukunin mo. Kinatakot ako. Kaya ginawa ko na lang, hindi ko na lang sa ilalim ng lupa. Ngayon, dun sa mga gumawa ng tapat para sa kalooban ng kanyang Panginoon, ginawa nila yung kanilang makakaya, sila yung nakatanggap ng magandang papuri. Ano kung sabi sa kanila? Mabuti at tapat na alipin. Ngayon, dun sa nagtago, dun sa walang ginawa, meron pong nakakatakot na pagsabay. Ano pong sabi? Ikaw na tamad at masamang alipin. Alam mo pala na kinukuha ko yung interest. Alam mo pala na ako ay mahigpit. Pero bakit wala kang ginagawa? Ganoon din po sa atin. Naghihintay ba tayo na may panalabik? O naghihintay lang tayo na dumating yung Panginoon? Para matapos na lang yung kahirapan natin dito. Kung tayo po gumagawa ng may katapatan sa ating Christian life, yes, may naghihintay sa atin na papuri.
Pero kung tayo po ay maraming kakulangan, hindi natin ginagawa ng may katapatan, yung ating Christian life, sa halip na pagpupuri, ay pagsaway. Naintindihan po. Sa Hebreo chapter 9, verse 20, tingnan natin. Hebreo chapter 9, verse 28. Ito po yung puso po natin. Hebreo chapter 9, verse 28. Basahin natin ang sabay-sabay. 3 to 1. Ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon. Hindi upang harapin ang mga kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabit na nagligtas. Yes, tayo po yung nanabig sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Hindi lang para matapos yung kahirapan natin dito, kundi mananabig tayo na makasama na natin yung Panginoon magpakailanman din sa langit. Naintindihan po. Yung pinakamaganda na gantimpala na pwede natin ma-acquire habang nandito tayo sa mundong ito, yung kaligtasan. Naintindihan po. Yung gantimpala, bonus na lang naman ito para sa atin. Pero yung makasama yung Diyos, magpakailanman din sa langit, ito po yung ating pinananabitan. Naintindihan po. Bakit ba nakakatakot yung hell? Bakit ba nakakatakot yung impyerno? Dahil ba lang may apoy? O dahil may mga uod? Hindi. Dahil wala yung Diyos nun. At yung Diyos na magpakailanman ay maihiwalay din sa tao, magpakailanman din. Kaya nga nakakatakot yung hell. Naintindihan po. Kinreate tayo ng Diyos para manirahan sa langit, para makatanggap ng biyaya, ng kaligtasan, para makasama siya. Pero dahil sa mga tao sa panahon po natin ngayon, at kung hindi rin tayo naligtas, isa rin tayo sa mapapahama, magpakailanman dun sa hell. Mahihiwalay tayo sa Diyos, magpakailanman. Pero dahil sa kaligtasan, yes, nabago yung ating posisyon. Makakasama natin siya, magpakailanman. Kaya pinapanan na kinakasabikan natin ito sa kanya ikalawang pagdating. Ay, hindi po. Yan naman, kahit na mayroong mga kahirapan sa Christian life natin, kung pangahawakan natin yung salita dito po sa Biblia, natuto pa rin ng Diyos yung kanyang pangako para sa atin na sa mga tao na nananabik na naghihintay sa Kanya, nakahanda yung kaharian ng langit para sa kanila. Yes. Merong malawalhati at walang hanggan na kaaliwan yung makukuha natin kapag nandun na po tayo sa langit. Naintindihan po. Kaya, kagaya nila Noe, hindi po sila pumasok doon sa daong, tapos ang gusto nila, sana dito na lang kami sa daong. Maganda dito safe dito Nandito yung pagkain namin, okay na dito, lahat. Kasama ko yung pamilya ko, hindi. Ano po kinasasabihan nila? Lumabas. Naintindihan po. Then, nung sila yung lumabas, ano pong ginawa ni Noe? Nagtayo siya ng dambana. Naintindihan po. Yun po yung lubos niyang pagpapasalamat dahil sa kaligtasan na ibinigay sa kanya ng Diyos nung panahon na yun. Naintindihan po. Kaya doon sa langit, yes, walang hanggang pasasalamat yung magiging fellowship natin, yung magiging patotoo natin doon sa langit. Naintindihan po. Kaya naman, kahit na maraming kahirapan sa Christian life natin, kahit na maraming pagsubok, yes, ginawa ng Diyos yung kaligtasan na libre para sa atin. At kung sino man yung malilit, yung mananampalataya, sila yung makakapasok sa kapahingahan ng Diyos, sa kapayapaan niya, at doon sa walang hanggang pangako ng Diyos. Naintindihan po. At sa uli, yung daong ay hindi gawa lang ng tao. Ito po ay ginawa sa tulong ng Diyos. Naintindihan po. Yes, tawag natin ay Noah's Ark. Pero kung tutuusin, kanino bang ark ito? God's Ark. Naintindihan po. Yung pagliligtas ay, yes, sa pamamagitan ng Diyos. Pero inalaw niya na si Noe makibahagi sa paggawa ng tao para yung mga tao sana maligtas. Pero din sa panahon po natin ngayon. Yung kaligtasan, hindi naman natin gawa, di ba? Pero pinahintulutan tayo ng Diyos na gumawa sa ministry ng evangelism. Naintindihan po. Kahit na alam natin na wala naman tayo talagang kakayahan. Kulang yung kaalaman at kulang yung kakayahan natin para makibahagi sa gawain ng Diyos. Pero, pinahintulutan niya tayo, binigyan niya tayo ng privilege para gawin ito. Naintindihan po. Yung kaligtasan na God's Ark, pinahintulutan niya na makibahagi yung kamay ni Noe. Naintindihan po. At ito rin,
ay ibinigay niya sa church. Sa atin ng mga naligtas para magsakripisyo at tulungan yung mga tao sa paligid po natin para sila rin ay maligtas. Ayun yung po. Kaya yung gawain ng Diyos na dapat siya yung gumagawa, binigay niya sa atin itong privilege na ito para tulungan din yung mga tao sa labas para sila rin ay maligtas. Ayun yung po. Kung hindi natin ito gagawin, yung mga taong papahama. Alam naman natin, nakalagay sa 2 Pedro, itong mundo na ito ay naghihintay ng paghukom sa apoy. Kung hindi tayo magmamalay, kung hindi natin pag-iisipan ng mabuti at seseryosohin yung pag-evangelize ng mga tao sa paligid po natin, isa-isa silang mawawala. Naintindihan po. Kung napapanood po ninyo sa mga balita, 27, kahapon, sa World News, meron pong ito na massive earthquakes na nangyari sa buong mundo. Isa na po din sa Venezuela. Nakita niyo po? Ano pong pakiramdam? Yes, nahabag tayo. Tama po ba? Nahawa tayo. Pero yun ay kapahamakan lang sa katawan. Pero ano po yung naghihintay na kapahamakan sa espiritu? Pag-iisipan lang natin ng maigi. Kaya sabi sa Kawikaan chapter 24, iligtas mo silang dinadala sa katayan. Igilan mo sila na natitisod sa kamatayan. Dahil din yun. Kaya, sa ating church, meron po may churches dun po sa Venezuela. Ginawa po nila yung kanilang mga kaya para i-gather po yung mga tao para makapag-Bible seminar. Kaya nakakatuwa na kahit na merong ganong klaseng sakuna, sabihin natin talagang masamang pangyayari yung nangyari sa kanila, pero yung mga brothers and sisters ko na nandun, ginawa pa rin nila yung kanilang mga kaya para makapag-evangelize. Kahit na sa kalagitan ng takot, sa kalagitan ng hindi magandang sitwasyon, mas doon sila nagkaroon ng mas eagerness na tulungan yung mga tao sa lugar nila para sila yung maligtas. Hindi mo. Tayo rin naman po, binigyan po ng pagkakataon para naman po tulungan yung mga tao sa paligid natin sa pamamagitan po ng mga Bible seminars. Yung Bible seminars natin, hindi ito ginawa para lang panoorin sa mga tao. Hindi lang para i-entertain sila, hindi para lang bigyan sila ng karunungan, kaalaman na, ganun pala. Hindi po ganun. Yung ating Bible seminar ay tumutulong, ginagamit ng Diyos na tool, kasangkapan para makapag-evangelize. At tayo mismo, inihanda ng Diyos, inihanda ng Diyos para maging kasangkapan, maging instrumento para sa kaligtasan din ng ibang tao. Hintayin pa ba natin na isa-isa silang mawala? Hintayin pa ba natin na saka tayo mag-evangelize kapag nangyari na yung the big one? Kapag nasalanta na yung maraming lugar dito po sa Pilipinas. Huwag na natin pag-isipan yung ating sarili. Yes, kailangan natin na ingatan yung sarili natin para din sa iba. Naintindihan po. Kung hindi natin ito gagawin, yes, mapapahamak sila. Sayang, yung pagkakataon na binigay ng Diyos para sa atin. Kaya huwag natin hayaan na mawalan ng saysay, yung oras, lakas, at resources na meron tayo para hindi natin magawa na matulungan yung mga tao sa paligid po natin. Kaya ipanalangin po natin yung mga Bible seminars at yung mga evangelism po natin at yung mga tao na ginagamit ng Diyos para makapagligtas na mas marami pang mga ligaw ng kaluluwa. At ipag-pray din natin siyempre, tayo rin na naligtas, sana gamitin din ng Diyos para matulungan yung mga tao sa paligid natin para sila rin ay maligtas. Ito po yung pinag-pray ko dito po sa Santa Rosa Church. At ako rin po mismo, personally, sana gamitin ako ng Diyos para sa pagliligtas sa mga ligaw ng kaluluwa. Pero hindi lang sana dapat ako yung manalangin ng ganito. Yes, pinag-pray ko rin po kayo. Pero siyempre, sana ipag-pray nyo rin po yung sarili po ninyo. Na wag lang na, sana makasurvive ako. Tapos na yung June, sana makatagos ako ng July. Huwag lang po sana na pag-isipan yung sarili natin. Ayos sa Diyos ang tulungan po tayo para sa mas malaking gawain para sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid natin. Kaya yung lesson po sa Noah's Ark, sana pag-isipan po natin ang mabuti. Ibinigay yung arko na libre. Lahat pwedeng pumasok. Napakalaki, maluwag. Pero wag lang sana na yung mga tao, ayun,
mapupusan ng chance para hindi sila pumasok. At sana tayo rin naman ay gawin natin yung parte natin, kagaya nila Noe at yung kanyang pamilya na sumunod na gawin yung arko at siyempre kasabay nun yung pinapangaral nila yung salita ng Diyos para yung mga tao warningan. Naintindihan po. Kaya sa panahon po natin ngayon, ganito rin po yung tungkulin po natin. Sana bawat isa po sa atin ay pag-instrumento ng evangelism dito po sa lugar po natin. Dahil maraming mga tao na naghihintay sa atin. Okay, huwag po lang tayo yung maghintay. Kailan kaya ako may makikilala na may invite? Wala pa ngayon kaya siguro next time na lang. Tayo po yung dapat na tumulong sa kanila. Tayo po yung dapat na humanap sa kanila para sila rin ay maligtas. Kaya sana, pag-pray po natin yung nalalapit po na Bible Seminar sa Cell Group 2 at yung ating Grand Bible Seminar naman dito sa church. Marami po mga Bible Seminars na ginagawa sa panahon po natin ngayon. Kaya hindi po tayo nauubusan ng gagawin. Hindi rin po tayo nauubusan ng gantimpala na sana pwede rin natin makuha. Kaya kung makikibahagi po tayo dito, please, naghihintay sa atin yung wala natin gantimpala kapag dumating na yung Panginoong Jesucristo. Kaya hanggang sa huli, gagawin po natin yung tungkulin natin bilang isang Kristiyano o bilang isang naligtas. Tayo pong lahat tayo muot na lalaki. Banal at mahabagin namin naman Diyos, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon po nito na binigyan niyo po sa amin para makapag-aral po muli ng iyong banal na salita. Sa pag-aralan po namin ang mga aral tungkol po sa panahon ni Noe at yung baha at ganoon din sa paggawa po niya ng daog. Napakahalaga po nito para sa amin, kaya nawa aming Ama, patuloy po ninyo kami turuan sa pamamagitan po ng iyong salita at patuloy niyo po kami ihanda sa pamamagitan po ng iyong salita dito po sa Biblia upang magkaroon po kami ng kalakasan, physically and spiritually, para magampanan po namin yung tungkulin na iniatang niyo po sa amin. Nais po ninyo na maligtas yung mga tao sa panahon po namin ngayon. Kaya nawa aming Ama, patuloy po ninyo kami bigyan ng ganito rin puso para matulungan yung mga tao sa paligid po namin. Tulungan niyo rin po kami upang maihanda yung aming sarili, yung aming puso, isipan, at ganoon din yung aming pangangatawan para sa mga nalalapit na Bible Seminars. Pakiusap, tulungan niyo po yung mga tao din sa paligid po namin upang patuloy po ninyo bigyan ng higit mong pagkakataon at palamputin niyo po yung kanilang puso para sila rin po ay makapakinig ng yung salita sa Bible Seminar. Para rin sila rin po ay maligtas. Sa iyo lamang po kami aasa at magkikiwala. Maraming salamat po. Lahat po na ito italangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo na sa amin ay patuloy nagmamahal. Amen. Salamat po.